po sa ating lahat. So, yan, start na po tayo ng ating 7 p.m. presentation. So, i-ready ko lang yung slides, no? Wait lang po. So, yan, bago tayo magsimula, pakilala po muna ako. Yan, I'm Jean Rosales po, isa po sa mga financial educator dito sa IMG. Yan, konting background lang sa akin. Ako is 32 years old. Yan, ginagawa ko na po yung IMG, so nag-educate na po ako as full-time. So yan, so maaga akong nag-retired sa work para gawin po yung mission ni IMG. So yan, bigyan ko po kayo ng konting background about sa company. Ang company natin is IMG or International Marketing Group. So, meron po kaming campaign or mission. So, kung bakit po kami nag-i-invite or bakit kami nag-educate kasi meron kaming mission to give free financial education 30 million Filipino. So, ang goal namin is makapag-educate po ng 30 million families. So, ito po yung 30M by 30. 30 million families pagdating ng 2030. And as of now po, meron na po tayong na-educate na 10 million. No, almost 10 million na po yung na-educate natin. And still, counting po yun. And congratulations po sa lahat ng umattend kasi isa na kayo dun sa mga tao na naturuan po namin. Then, ang goal po natin dito sa company is DIY, do it yourself. So, ibig sabihin, tuturuan po namin kayo mag-manage ng sarili nyong pera. So, yung mga perang pinaghihirapan nyo, tuturuan po namin kayo mag-manage. Become your own money manager. So, do it yourself, ibig sabihin DIY. So, di ba, pag may mga okasyon, di ba, or may mga occasion, so, di ba po, kapag tayo is kumuha pa ng mga tao na mag-aasikaso ng ating handaan or celebration, so ibig sabihin yung taong yun is babayaran natin. Pero kapag tayo yung mismo nag-organize, naggawa ng invitation, so ibig sabihin wala ka ng dinaanan na tao. So ikaw na yung gumawa ng sarili mo celebration. So do it yourself. So sa pamamagitan po nun is mas makakatipid po tayo. At kagandahan po kapag tayo is DIY or natuto tayo mag-manage ng sarili nating finances, so may enjoy natin yung mga long-term benefits, no? Katulad ng direct affiliation. No, kasi wala ka ng dinaanan na tao. Dahil wala ka ng dinaanan na tao, so ma-avoid mo na yung charges and fees. So wala ka ng babayadan. And eliminate mo na yung middleman. So tinatanggal mo na yung middleman. At kagandahan dito, mas mataas yung balik sa'yo or return sa'yo. So yun yung mga benefits natin, mga long-term benefits natin kapag tayo is DIY or kapag tayo is marunong mag-manage ng sarili nating finances. Then, gaano ba katatag yung company natin? So, si IMG is 24 years na po dito sa Pilipinas. 'Di ba? So, napakatagal na. And alam niyo po ba, nagsimula siya sa US tsaka sa Canada. So, sa US, 50 years na siya, and sa Canada. So, inadapt lang po ng Pilipinas yung sistema. So, kaya ang tawag po dito or pangalan ng company natin dito sa Pilipinas is International Marketing Group. So, yan. Sino naman po or sino-sino naman po yung mga taong ine-educate natin? So, andyan po yung mga uniform personnel natin, mga kapulisan. So, tinutulungan natin sila or kaisa nila tayo sa mission nila na mapatigil yung scam. So, dito ine-educate natin yung mga tao, di ba, para makaiwas sa scam. So, ganun din sila. And of course, dito, marami na tayong mga na-educate na kapulisan, mga BFP, AFP, at mga kasundaluhan. So, tinuturuan na din natin sila. Yan. And of course, andyan po yung mga teachers or mga kaguruan natin. 'Di ba? So, sa iba't ibang lugar, yan dito sa Kabuyao, halos lahat po ng school is na-educate na po natin. Siyempre, paano naman sila magtuturo ng financial education sa mga estudyante nila kung sila mismo hindi sila financially educated, 'di ba? So, dapat turuan natin yung mga kaguruan natin. And then, sa barangay halls. So, dito po sa lugar natin, sa Kabuyao, halos lahat po ng barangay hall is na-educate na natin. No? So, naturuan natin sila about financial education. And then, ito po yung isa sa pinakamagandang tinuturo namin po dito. So, itong savings and wealth line, galing po to sa libro.
So kung nakita niyo na po yung book natin or napakita na sa inyo ng mga taong nag-invite sa inyo, ang title po nun is The Secret to Saving and Building Your Future. No? So ito po yung isa sa pinakamagandang tinuturo doon po sa libro. So i-share ko po sa inyo. Ito po yung tinatawag na savings and wealth line. So sino po dito yung familiar na sa savings and wealth line? So, siguro halos karamihan, lalo na sa mga bago, hindi pa nila alam yung savings and wealth line. So, ito po yung tinatawag natin na ipon and future preparation. So, yan, tandaan po natin ha, ito yung ipon natin at paghahanda natin para sa future. So, dito po may dalawang linya tayo natatandaan, isang blue line at isang red line. So ulitin ko po, dalawang linya yung tatandaan natin. Isang blue line at isang red line. So itong mga linya na to, ito yung nagre-representa ng ating ipon or usaping kaperahan. 'Di ba? Tandaan po natin, ito po yung nagre-represent ng ipon or usaping kaperahan po natin. So ang goal po natin, 'di ba? Habang tayo is bata pa, so, habang bata pa dapat natututo na tayong makapag-ipon. 'Di ba 20, 25 dapat nakakapag-ipon na tayo unti-unti. And then dapat habang umiidad tayo, 'di ba? So nakita niyo po 'tong mga age na 'to. Dapat habang umiidad tayo, napapataas din natin yung ating savings and wealth line. So lalo na po pagdating natin ng critical na age. So ano ba yung critical na age? Yung 50, 55 or 60 years old, dapat napataas mo na or dapat level 4 na yung iyong savings and wealth line. So dapat financially secured ka na. Lalong-lalo na pagdating mo ng pag-edad or pagtanda or retirement years natin. Sa lahat po ng nandito na sa palagay nyo, bakit kaya pagdating natin ng pag-retired or pagtanda, dapat financially secured ka na? So, di ba po? So, kasi hindi naman natin alam. At age of 50, healthy pa ba ako? Kaya ko pa bang magtrabaho? Di ba? At age of 60, so ito yung retirement years natin. So, kahit gusto mo pang magtrabaho, kahit kaya mo pa, tatanggalin ka na ng company kasi matanda ka na, papalitan ka na. So, dapat kapag dumating yung ganyang age, na 50 to 60 years old, dapat mataas na yung savings and wealth line mo. Dapat financially secured ka na. So, paano ba natin masasabi kung tayo is financially secured na? So, dapat napaghahandaan natin tong A to G. So, ano ba tong A to G na to? Unang-una, dapat may high savings ka. So, question ko, sa lahat po na nandito, meron na po ba tayong savings or nakakapag-start na ba tayong mag-ipon? So, ilang taon na po ba tayo nagtatrabaho? Pero ang question ko, may ipon na po ba tayo? 'Di ba? Yung high savings kasi napakakailangan natin nito lalo na pagdating natin ng retirement. Kasi nga hindi naman habang buhay yung trabaho. Hindi habang buhay may sweldo. So dapat meron kang savings, no? Para in case na magkaroon ka ng pangangailangan, 'di ba? Or may pinag-iipunan ka, 'di ba? May makukuha ka. And then letter B, dapat zero debt ka or wala kang utang or nakakalaya ka na sa utang. 'Di ba? Kasi pagdating mo ng retirement or pagtanda at ikaw is baon sa utang, so napakalaking problema. Halimbawa, kahit sabihin natin marami kang savings tapos marami ka namang utang. Saan ka kukuha ng pambayad mo sa utang mo? So syempre sa savings mo, 'di ba? So yung savings mo ibig sabihin babagsak na naman. 'Di ba? So dapat zero debt ka na or wala ka ng utang that time. Kasi yan yung nagko-cause ng stress, 'di ba? Ng stress sa atin. Baka mamaya magkasakit ka pa dahil laging may naniningil sa'yo. So, dapat unti-unti na tayong nakakalaya sa utang. Then, letter C, ito yung pinaka-importante din, no? Dapat meron ka ng investment. So, ano ba yung investment? So, ibig sabihin ng investment, yung money working for you. Kasi nga, hindi natin kayang habang buhay nagtatrabaho. Ibig sabihin yung pera yung magtatrabaho sa atin through investment. So hindi habang buhay malakas tayo, hindi habang buhay kaya nating magtrabaho. Darating yung time na magre-retire tayo. So napaka-importante na nakapag-build tayo ng investment. Ibig sabihin lahat ng perang inipon mo nung ikaw is kumikita pa, pagdating ng panahon, kung naka-invest siya, siya na yung magtatrabaho para sa'yo. So siya na yung magbibigay ng mga pangangailangan mo. So dapat living on interest ka na pagdating mo ng retirement, no? Na kahit wala kang trabaho, may pumapasok sa'yo na pera.
Then letter D, so ito yung pinaka-top priority natin, no? So dapat may healthcare ka. So bakit kailangan ng healthcare? So alam niyo po ba, ito yung isa sa dahilan bakit naghihirap yung isang pamilya, kawalan ng healthcare. Halimbawa, example, tayo magkasakit, 'di ba? Yung sakit natin medyo pangmamahalan. Kapag wala kang healthcare, saan ka kukuha ng pambayad mo sa hospital? Sabihin na natin may ipon ka, isang sakit lang ubos yung ipon mo, 'di ba? Alam mo naman 'pag na-ospital dito sa atin sa Pinas napakamahal. Sabihin natin may investment ka. Ang tendency niyan mapapabenta mo si investment mo at ang masakit sa mas murang halaga kasi sobrang kailangan mo na. So, ang purpose po ng healthcare, ito yung sasalo sa mga medical expenses natin kapag tayo is nagkasakit, 'di ba? So, sino po ba sa atin ang hindi magkakasakit in the future, 'di ba? So, darating yung time na yung katawan natin maniningil yan dun sa ginagawa natin ngayon. So, hindi lang natin alam kung kailan. So, dapat handa tayo kapag dumating yung time na yun, so kailangan may healthcare kang magagamit. And then kailan po ba kadalasan naglalabasan yung sakit natin, 'di ba kapag tanda, kapag tayo is hindi na active sa trabaho, so age ng 60 pataas. So dapat napaka-importante po na may healthcare tayo during that time, 'di ba? Na kapag tayo is matanda na, may magagamit pa din tayo. Then letter E is life protection or life insurance. So ano po bang purpose ng life insurance? Life insurance po, ito po yung instant money na maiiwan po natin sa pamilya natin kapag kinuha tayo ni Lord. So sino po ba sa ating nakakaalam kung kailan tayo kukuhain ni Lord? So wala po. Tanging si Lord lang yung nakakaalam. So napaka-importante na meron tayong life insurance. So para mawala man tayo, may maiiwan tayo sa pamilya natin. 'Di ba? Lalo na kung tayo yung breadwinner ng pamilya. Tapos may mga anak tayo or pamilya tayong umaasa sa atin. Para mawala man tayo, so kaya nilang ituloy yung buhay na nakasanayan nila. Makakapag-aral sila, 'di ba? Hindi sila mahihirapan. Sabi nga, kung mahal mo yung pamilya mo, kailangan protektahan mo yung sarili mo. Dapat meron kang life insurance. Then next po, emergency fund. Sa emergency fund po, yan, sa buhay natin napakaraming emergency, di ba? Katulad ng pandemic. So, sino po ba dito yung apektado ng pandemic? So, ilang buwan tigil trabaho. So, ibig sabihin walang sweldo. Question po, nakapaghanda ba tayo during that time na kung saan maraming tao ang nawalan ng trabaho? So, meron ba tayong emergency fund, di ba? Or emergency lang, wala tayong fund? Kasama po ba tayo dun sa napakaraming tao na nagrereklamo sa gobyerno kung bakit walang maibigay na ayuda, di ba? Eh ikaw mismo hindi ka nakapaghanda during emergency. And then sa buhay natin napakaraming emergency, no? Hindi lang pandemic. Mawalan ka ng trabaho, biglang magsara si company, emergency yon. Question ko po, meron ka bang emergency fund? 'Di ba? So magkabagyo, magkalindol, 'di ba? So yan, masiraan ka ng bahay, kotse, emergency yun, kailangan ng agarang pera. Kasi kapag wala kang emergency fund, so dito na naman yung bagsak mo sa pangungutang na naman. So kaya kailangan kung wise ka, kailangan meron kang emergency fund, no? And then letter G, kailangan continuous yung income mo. Na kahit retired ka na, kailangan tuloy-tuloy or may pumapasok pa rin sa'yo na income. So yun po yung tinatawag na passive income. So kapag na-build mo lahat na to, so automatic continuous yung income mo. So kailangan mo ma-build to mga financial product na to para masabi natin na mag-continue yung income mo na kahit ikaw is retired na or wala ng trabaho. 'Di ba? So ito pala yung mga dapat na kino-consider natin or mga financial product na meron tayo para masabi natin na tayo is financially secured na. 'Di ba? So ito yung goal natin, no? Pero ang nakakalungkot isipin na 5 to 7% lang ng mga Pilipino ang totoong nakakagawa nitong savings and wealth line. So kakaunti lang, 5 to 7% lang ang nakakarating dito sa level 4. 'Di ba? So saan napupunta yung iba? Karamihan po sa kanila, sa mga Pilipino, 93%, imbis na mapataas yung kanilang savings and wealth line, so dito po napupunta sa kulay red line.
So ano po bang napapansin natin dito sa pulang linya, 'di ba? So ibig sabihin taas baba yung kanilang savings and wealth line. Ibig sabihin yan mga tao 'di ba marunong naman mag-ipon pero hindi nila alam yung tamang pag-iipon. Na kapag nagkaroon ng emergency yung ipon magagamit, mag-iipon ulit, 'pag nagkaroon ng emergency magagamit na naman si ipon. So karamihan sa mga tao, hindi nila namalayan na nandito na pala sila sa critical age which is sa pagtanda, sa retirement years na. Still wala pa ring ipon or hindi pa rin nakapaghanda para sa kanilang retirement. So alam niyo po ba napakalaking problema kapag ikaw is umabot sa ganitong edad na hindi ka handa or wala kang ipon. So imaginin mo retired ka na, 'di ba? Ibig sabihin wala ka ng trabaho, wala ng income na papasok sa'yo. So wala ng pera, wala ka ng aasahan na pera or sweldo. Pero yung gastusin mo ba 'pag nag-retired ka mawawala ba 'yan? So 'di ba hindi, tuloy-tuloy pa din. Then mas mataas nga, eh, paano 'pag may maintenance ka? Paano 'pag na-ospital ka? Saan ka kukuha, eh, wala ka namang trabaho, wala ka ng inaasahan. Yung gastusin mo sa bahay, tuloy pa din 'yan kahit tumanda ka, kakain ka pa din. So eto yung nagiging dahilan, bakit karamihan sa mga Pilipino, pagdating ng retirement, highly dependent sa mga anak. So ayon po 'to sa survey ha. So i-observe niyo na lang po yung mga kakilala niyo na mga senior, ano yung napapansin niyo, 'di ba? Karamihan sa kanila sasabihan, "Pag-aaralin ko yung anak ko, para pagtanda ko, siya na yung mag-aalaga sa'kin." So maling mentality po yung gano'n 'no, so hindi po tama yun. Tayo sa sarili natin, alam natin na tayo is tatanda. So gusto po ba natin maging pabigat tayo sa mga anak natin pagdating ng panahon? So ano po bang gusto natin, 'di ba? At isa pa po, yung mga anak natin, pagdating ng panahon magkakaroon yan ng sari-sariling pamilya, 'di ba? Magkakaroon ng anak. So may iba yung responsibilidad niyan, hindi na ikaw, 'di ba? So iba pa rin po yung tumanda tayo nung nakapaghanda tayo or meron tayong ipon, 'di ba? So question po, sa current situation po natin ngayon, nasaang linya po tayo napapabilang? Dito po ba sa blue line or dito sa red line? So kayo na po yung sumagot 'no? Kung kayo po is nasa red line ngayon, so hindi naman habang buhay nasa red line kayo. So may mga paraan po para mapunta tayo dito sa blue line. Kung kayo naman is nasa blue line, so nakakapag-ipon kayo ngayon pero hindi naman habang buhay nasa blue line kayo. So kailangan niyo i-maintain na nasa blue line kayo. At question ko, saan niyo po ba gustong mapunta? Lalo na pagdating niyo ng retirement, dito po ba sa blue line or dito sa red line? So kung gusto niyo pong mapunta dito sa blue line, so bibigyan ko po kayo ng mga idea, ano yung ginawa nung 7% na mga Pilipino, paano nila nakuha yung financially secured pagdating nila ng retirement, 'no? So bigyan ko kayo ng mga tips. So paano ba nakuha ng 7% yung goal nila na maging financially secured pagdating ng retirement? So yung 7% po naka-focus sila sa dalawang bagay. Unang-una sa short term. So ano bang ibig sabihin ng short term? Ibig sabihin focus sila sa daily needs. So yung sa pang-araw-araw na pangangailangan. Makakain 3 times a day, naka-focus sila dun. Kakainin bukas, 'di ba? And at the same time, yung nasa 7%, naka-focus din sila sa long-term goal. So ibig sabihin naka-focus din sila sa long term. So ano yung mangyayari sa kanila 5 years from now? Ano yung investment na dapat meron sila, 'di ba? Ano yung future nila? So naka-focus sila dun. At the same time, yung 7% po, naka-focus sila para ma-maximize yung time nila. So lahat po tayo dito merong 24 hours, 'di ba? So, lahat tayo meron tayong mga libreng oras, kahit 2 hours lang 'yan, kahit 1 hour lang 'yan. So ang question ko, saan natin ginagamit yung mga free time natin? Ginagamit ba natin 'to para matuto, 'di ba? Maghanap pa ng mga knowledge and information para mag-grow yung finances natin, 'di ba? So, try to check po ano yung ginagawa natin sa free time natin. Kahit 2 hours lang, kahit 1 hour, so nag-aaral ba tayo, naghahanap ba tayo ng mga opportunity para mag-grow tayo?
Kasi yung 7% po, ito po yung ginawa nila, no? Nag-continue sila sa learnings and growth. Naghahanap talaga sila ng knowledge at mga information na makakatulong para makuha nila yung goal nila. 'Di ba? So, and then yung nasa 7%, meron silang tamang community. So, alam niyo po ba napaka-importante ng mga tao na sinasamahan natin or community na sinasamahan natin. Halimbawa na lang, ikaw po, ang kasama mo ngayon, 5 marites. Pang-ilan ka kaya? 'Di ba? So, ikaw na yung pang-anim kasi yung mga kasama mo marites eh. Pero kung ang mga kasama mo is mga tao na gustong mag-grow sa kanilang finances, gustong yumaman, makaahon sa kahirapan, so sigurado ko magiging ganun ka din. At napaka-importante po ng mga tao na sinasamahan. And alam niyo po ba yung 7% na financially secured? So hindi sila basta-basta sumasama kung kani-kanino. So pinipili po nila yung community na sasamahan nila. So yung community na sinasamahan nila is makakatulong sa kanila para makuha yung goal nila. Yan. And then yung 7%, ito pa po yung ginawa nila, no? So meron silang savings and investment program all area. So ibig sabihin, naka-diversified yung asset nila, nakakalat. And then tong mga financial product na to, so meron sila lahat niyan. So hindi nila to tinitingnan as gastos. So tinitingnan nila ito as investment. So kumpleto sila, no? Naka-diversified yung mga assets nila. So, meron silang savings and investment program all area. So, kinokompleto nila to. Itong mga financial product na meron tayo. High savings, zero debt, investment, pinaka-importante, healthcare, life insurance, emergency fund, and nagke-create talaga sila para mag-continue yung income nila. So, yan po yung ginawa ng 7%, no? And of course, yung 7%, ini-involve po nila yung pamilya nila sa kanilang financial growth. So, dapat ini-involve natin yung pamilya natin, 'di ba? Yung mga anak natin, dapat habang bata pa lang, tinuturuan na natin silang mag-save, 'di ba? Mag-ipon, pahalagahan yung mga perang pinaghihirapan natin. Mga kapatid natin, dapat tinuturuan natin. Mga tito, tita, kamag-anak, dapat ini-involve natin sila. Kasi imagine mo, for example, ikaw lang yung marunong, 'di ba? Ikaw lang yung financially secured. Pag nagkaroon sila ng pangangailangan, kanino sila unang-unang lalapit? So, 'di ba sa inyo? So, why not turuan mo, 'di ba? I-involve mo sa financial growth. So, turuan mo sila. And then yung 7% po, nagke-create talaga sila ng other source ng income. No? So, hindi lang sila nakukontento doon sa iisang source ng income. No? Naghahanap pa talaga sila ng opportunity para mag-increase yung cash flow nila. So, nagdadagdag sila ng source ng income. Di ba? Kung tayo nga, di ba, mga simpleng mamamayan lang, bakit isa lang yung source ng income natin? Pero yung mga mayayaman na tao, marami silang pinagkukuhaan. So, yan po yung ginawa ng 7%. Bakit nila na-achieve yung savings and wealth time? Paano sila naging financially secured pagdating ng retirement, no? Ay, yung mga nasa red line kaya, ano kayang ginawa nila? Di ba yung mga nasa red line? So, busy. So, paatinin mo ng mga financial education, sasabihin, busy ako, ayaw mag-aral. Pero mga tapos naman sila sa pag-aaral, may mga degree sila. Di ba? Then yung iba OFW pa, may business pa. Pero saan sila nakapokus? So, ibig sabihin, nakapokus lang sila dun sa short term. So, ayaw nilang mag-aral ng iba pa. So, kung ano lang yung alam nila, so yun lang yung ginagawa nila. 'Di ba? So, yan. So, question po, sa lahat na nandito, saan tayo nakafocus ngayon? And gusto po ba natin or committed talaga tayo makuha tong goal natin? Pagdating ng panahon, may peace of mind tayo, financially secured na tayo. So, bakit gusto natin ma-achieve yung goal? And ano yung mga gagawin mo para makuha yung goal mo? And sa current age mo, sa tingin mo ba ahead ka pa or late ka para kunin yung goal mo? So, ano yung mga sagot natin dyan, no? And And alam niyo po ba, kaya gustong-gusto namin kayong maging part ng IMG community kasi po, kapag part ka ng community, so 'di ba sabi ko kanina yung 7%, meron silang right community. And then dito sa IMG community po tayo na kung saan tinutulungan natin yung bawat isa ma-achieve yung kanilang goal.
And kapag part ka ng IMG, yan, direct access ka sa mga investment company. So, mutual fund company, stock market. So, bakit ba natin kailangan ng investment, di ba? Kung gusto mong magkaroon ng educational fund sa anak mo, di ba? So, kailangan mo mag-invest. Kung gusto mo ma-enjoy yung pagtanda mo, di ba? Yung living on interest ka na, wala ka ng problema. Kailangan mo mag-invest. Kung gusto mo mag-family travel, magka-business, at 40 to 50 years old, gusto mo rin magkaroon ng dream house, dream car, so kailangan mo mag-invest. And good thing kapag part ka ni IMG, direct affiliated ka dito sa mutual fund company. And then, healthcare, di ba? So, sino po ba sa atin ang pwedeng walang healthcare? Lalo na pagdating ng pagtanda. So, pwede bang wala tayong healthcare? Lalo na pagtanda, sino bang hindi magkakasakit? And good thing, kapag part ka ni IMG, so meron tayong Kaiser. Na kahit umabot ka man ng 100 years old, so magagamit mo siya as healthcare. Di ba? And then, dito, kapag part ka ni IMG, yan, meron tayo, direct affiliated ka na sa life insurance, which is Manila Bankers, no? Then, dito po, sabi ko nga, community tayo na kung saan tinutulungan natin yung bawat isa na mapataas yung savings natin. So, pinupush natin yung bawat isa na makapag-ipon. And then, dito tinuturuan tayo magkapag-create ng emergency fund, di ba? And lastly po, and dito sa IMG community, hindi lang mga financial product yung meron tayo. Tinutulungan din tayo mag-increase ng cash flow or magkaroon ng extra income. Diba? So, sino po ba sa atin ang ayaw ng extra income? And good thing dito sa IMG, binibigay niya sa atin yung opportunity ma-increase yung cash flow natin. So, yan. Kaya po namin kayo gustong maging part ni IMG kasi pinoprovide na niya yung mga financial product na kailangan natin para makuha natin yung goal natin. So, ibig sabihin, hindi na tayo dadaan sa iba't ibang tao. Kapag IMG member ka, direct affiliated ka na sa mga financial product na to. So, yan. So, bigyan ko muna kayo ng konting idea about investment, no? So, ano po yung mutual fund and stock market investing? So, kapag member ka ni IMG or part ka ng community, ito yung mga advantage mo kapag ikaw is nag-invest sa stock market or mutual fund. Unang-una, direct affiliation. So, ibig sabihin, si IMG kasi, financial brokerage company siya na kung saan binibigyan tayo ng direct access makapag-invest sa mutual fund company. So, hindi ka nadadaan sa mga bangko, di ba? Kapag part ka ni IMG, direct access ka dyan. At kapag direct access ka, zero charges and fees, no? So, walang kakaltasin sa'yo. Wala kang babayadan kasi direct affiliation ka. At the same time, ine-eliminate mo na yung middleman. So, wala ka nang binabayadan na tao. So, ibig sabihin, pag nag-invest ka, no commission deducted from your investment. Kung magkano yung in-invest mo, halimbawa, 500, 500 din yung papasok sa investment mo kasi wala kang dinaanan na tao. Do it yourself ka. DIY ka. And of course, kapag part ka ni IMG, you're in control of your money. Ikaw yung may control sa pera mo. Not required monthly top-up, so hindi ka obligado maglagay every month, di ba? So, nasa sayo kung kailan mo gusto. Depende po sa'yo. At minimum na pwede mong ilagay is 20 pesos lang. Imaginein mo, 20 pesos, di ba? Sino bang walang 20 pesos ngayon dito? Di ba po? Yung 20 pesos, dagdagan nyo na, wag ng 20, gawin nyo ng 100, no? And can withdraw after 6 months lock-in period. So, yan, anytime, pwede mo siyang i-withdraw. So, may 6 months lock-in period lang siya, pero kung gusto nyo i-withdraw after 6 months, pwedeng-pwede, no? Pero mag-ipon po muna tayo, no, bago tayo mag-withdraw. And very transparent siya kasi may portal tayo or dashboard na kung saan mabomonitor mo yung investment mo. At kagandahan dito, dahil direct affiliation tayo at wala na tayong dinaanan na tao, highest return. So, kung magkano yung kinita ng investment mo, buong-buo mo siyang makukuha. No fees, charges, and deduction from commission. So, yan yung mga advantage kapag IMG member, no? So, para mas ma-visualize natin, tingnan po natin si Mr. A at si Mr. B. So, si Mr. A, IMG member po siya. Si Mr. B, dumaan po siya kay bank, broker, at agent. So, tingnan po natin yung growth ng pera nila. Sabihin natin na nag-i-invest sila ng 2,000 pesos every month. No? 2,000 pesos every month yung ini-invest nila. Si Mr. A at si Mr. B, yan si Mr. B, dahil dumaan siya kay banko, broker, at agent,
yung growth ng pera niya after 20 years is umabot po ng 3 to 5% or equivalent sa 700,000. Samantalang si Mr. A naman, dahil IMG member siya, yung growth ng pera niya is umabot po sa 12 to 15% or 1.8 million. So, bakit mas malaki yung growth ng pera ni Mr. A? Sabi ko nga, ito yung advantage kapag IMG member, direct affiliation. So, zero charges, so walang kinaltas doon sa perang ininvest niya. Eliminate middleman, so wala kang dinaanan na tao. At kagandahan, dahil wala kang dinaanan na tao, mas malaki yung return mo. So, walang mag-earn ng commission dun sa kinita ng investment mo. And you're in control of your money. Yan. So, not required monthly top up. So, 20 pesos lang pwede mong ilagay. At anytime, pwede mo siyang i-withdraw after 6 months lock-in period. No? So, yan yung mga advantage kapag IMG member. At kagandahan pa, so marami tayong mga benefits no kapag naging member tayo ni IMG. So, ito yung isa sa pinakamagandang benefits po na meron tayo, ang pagkakaroon ng dashboard na kung saan dito mo po mamamonitor yung mga perang ini-invest mo. So, dito sa number 6, kung makikita nyo po sa Saldivo Funds, kapag kinilik nyo to, yan, makikita mo po or mamamonitor mo yung mga perang ininvest mo. Very transparent siya, very detailed kasi may transaction date, di ba? Kailan ka naglagay, may amount, kung magkano yung nilagay mo, ilang shares yung nabili mo. So, ganyan siya ka-transparent. Lahat ng perang ininvest mo, makikita mo. So, hindi ka makukulangan dyan kasi naka-record dyan, di ba? Matetrace mo kung pumasok ba or hindi. Then, kung gusto mo mag-withdraw, magdagdag, so click mo lang tong add subscription. So, hindi ka napupunta ng malayo at kung saan. Basta may internet connection ka, so click mo lang yan. Tuturuan naman po kayo ng mga taong nag-invite. Kung gusto mo mag-withdraw, click mo lang tong request redemption. So, ganyan lang siya kadali, no? And then, saan po ba ini-invest si Soldivo yung mga investment natin? Ito yung top 10 companies na pinaglalagakan ng investment natin. Andiyan ang SM, Ayala, BPI, BDO, Jollibee, Metro Pacific, Bloomberry Resort. Dito po hinahati-hati yung investments natin. Then, ano bang recommendation namin? Become a lifetime member for only 6,000 pesos. One-time lifetime na yan. At yung 1,000 po dito is automatic mapupunta sa investment mo. 'Di ba? Tapos, meron pa tayong 62 benefits kapag IMG member. So, mamaya, di-discuss ko po yung mga benefits, no? Yan. So, imagine niyo yung 6,000, malaki na po ba yan sa atin? 'Di ba? Sobrang liit lang yan. Imagine, isipin niyo ulit, magpapasko na naman. Ilang libo na naman yung mawawala sa atin or ipamimigay lang natin, mawawala parang bula. So, why not magtago ka na ng 6,000 mo para paghandaan naman yung future mo. 'Di ba? So, ito yung top benefits po kapag tayo is IMG member. So, bigyan ko kayo ng ilan. Unang-una dito, yung 1,000 mo is mapupunta sa investment. 'Di ba? 6,000 tapos yung 1,000 sa investment mo siya automatic. And kagandahan dito, you can add 20 pesos. So, alam niyo po ba, kapag gusto niyo mag-invest sa stock market, pinaka-minimum na pwede niyong i-invest is 100,000. So, at kagandahan kapag member ka ni IMG, pag part ka ng community, kahit 20 pesos lang, pwede mong i-invest. So, hindi ka basta-basta makakapasok sa stock market. At kapag part ka ni IMG, imaginein mo 20 pesos, pwede mong i-invest, di ba? At kagandahan dito, highest return. Kung magkano yung kinita ng investment mo, buong-buo mo siyang makukuha, no? Yan, wala ka na kasing dinaanan na tao. At the same time, meron ka pang 100,000 na accident insurance from Manila Bankers. Di ba, imagine niyo 6,000 lang yung membership, 100,000 naman yung accident insurance. So, dito hindi naman kailangan mamatay tayo, no? So, halimbawa lang, may maputulan ng kamay, di ba? So, may makukuha ka. So, yun yung kagandahan. No, hindi kailangan mawala tayo. And then, so may mga pre-check-up tayo sa mga Kaiser Medical Center. Unlimited consultation po yan, libre po, no? And magkakaroon po tayo ng bagong Kaiser sa Batangas, no? Hindi ko lang po alam kung saan sa Batangas. So, pre-check-up po. And sa laboratories, discounted po tayo ng 20%. And then, ito yung isa sa pinakamaganda, no? Meron tayong Fidelity Life.
So imagine mo 6,000 na membership, meron kang 50,000 na life insurance from Fidelity Life. So pag nawala ka, hindi na problema yung pamilya mo. Saan kukuha ng panggastos pagpapalibing sa'yo? So meron ng 50,000 na life insurance from Fidelity. So yan yung kagandahan, no? And then dito, pwede ka pang makapag-travel around the world, no? So katulad po namin, yan last month, yan nasa Dubai po kami. Yan. So libre lang yan from IMG. Pero may qualification po yan ha. So, hindi nag-member ka, libreng travel ka na. May mga qualification po yan. Paano po yan makuha? So, yan. Then, so dito may mga free financial training. So, hindi porket nag-member ka sa IMG, doon na natatapos yung pagiging member mo. So, dito tuturuan ka pa po, mas tuturuan ka pa about financial education. And then dito, libre lang. Alam niyo po ba kapag kayo is a-attend sa labas, katulad kay Chinkitan, sa kanila po may bayad ha, mahal. And then dito, kapag member ka ni IMG, libre lang po yung mga free financial education. And then kung gusto mo kumuha ng sasakyan, so malaki yung discount mo. Kasi hindi ka nadadaan sa ahente, direct ka na sa dealer. No? Si ate, naka-discount siya ng 200,000 dahil IMG member siya. Yung commission ng ahente, so discount mo na yon. And then dito, may free legal assistance tayo. So, kung gusto mong magpakonsulta sa abogado, kahit ano man yan, basta legal, pwede kang magpa-appointment, no? So, meron tayong 2 coupon kada isang taon. So, ano lang, nasa portal mo to. Iga-guide na lang po namin kayo. Then, sabi ko nga si IMG, hindi lang niya tayo tinutulungan na i-build yung ating mga financial product na kailangan, tinuturuan din niya tayo mag-create or magkaroon ng extra income na kung saan kapag ginawa mo yung mission ni IMG, 'di ba? Pwedeng makatulong sa iyo para makuha mo yung mga pangarap mo. Yan katulad po ni Sir Alvin, yan nag-resign na po sa work, 'di ba? So hindi na siya nagtrabaho. Yan sila Sir Russell po, hindi na nagtrabaho pagka-graduate kasi malaki yung naitulong sa kanila ni IMG. 'Di ba? Sa dream house mo, pwedeng-pwede kang matulungan diyan ni IMG. Si educational fund ng anak mo, 'di ba? Kung yung sweldo mo hindi siya sakto, or minsan kulang pa, or minsan sapat lang, so ito na yung time na kailangan mo na ng extra income. And pinoprovide na yan ni IMG sa atin. 'Di ba? Makapag-travel with family. So hindi imposible yan dito. And dream car, and yung dream business mo, na kahit nasa bahay ka lang, pwede mo siya gawing online or part-time. 'Di ba? And then dito, binibigyan pa tayo ng free HMO, no? Pag na-hospital ka, di ba? Sabi ko, malaki yung gastos pag na-hospital ka. And then dito, binibigyan tayo ni IMG ng free HMO, no? Hospitalization coverage. And kagandahan dito, yung mga accredited hospital is mga private hospital. So may qualification lang din to para makuha natin. So, paano ba mag-register? Iga-guide na lang kayo ng mga taong nag-invite sa inyo. So, online lang tayo. So, kahit nasa ibang bansa ka, pwedeng-pwede kang maging part ng community natin, no? So, yan. Hingi lang sa'yo ng mga details, then, yun po, i-re-register kayo sa IMG. So, dito, so last na to, meron tayong tinatawag na 3 stages of financial life. Bakit ba napaka-importante na makapagsimula tayo? Kasi, ito yung 3 stages, no, ng financial life natin. Yung una, man at work, ibig sabihin kayo yung nagtatrabaho para kumita ng pera. Pumapasok sa work, di ba, gigising ng maaga, papasok ng 12 hours a day, di ba, para sa pera. Napapagod, di ba? Then, stage 2, yung tinatawag na man and money at work. So, ibig sabihin, kahit busy ka, kahit nagtatrabaho ka, nagiging wais ka na. Nagiging matalino ka. At the same time, yung pera, pinagtatrabaho mo na din. Kasi nga yung pera, hindi naman napapagod yan. Hindi yan nagkakasakit. Hindi yan napupuyat. So, dapat pinagtatrabaho mo na siya through investment. Sabi nga, investment, make your money work for you. So, kailangan nagiging matalino na tayo sa panahon ngayon. Kailangan yung pera, pinagtatrabaho na rin natin through investment. So, yun yung topic na diniscuss ko kanina. And then stage 3, yung tinatawag na money at work. So, ibig sabihin, yung pera na, yung nagtatrabaho para sa'yo. So, gusto po ba natin yon? 'Di ba? Kasi sabi ko nga, hindi habang buhay ang trabaho. Hindi habang buhay tayong OFW. May buhay pa po after retirement, no? So, sabi nga, retirement is when you stop working and let your money work for you.
So, ang goal po nating lahat is mapunta dito sa stage 3, lalo na pagdating natin ng retirement. Para yung pera na yung nagtatrabaho para sa atin. Kasi nga hindi mo na kayang magtrabaho eh. Matanda ka na at 60 ka na, tatanggalin ka na sa trabaho. So, dapat pag dumating yung retirement years natin, nandito na tayo sa stage 3. So, pero paano ba tayo makakapunta dito sa stage 3? Para makarating tayo dito sa stage 3, so dapat ngayon pa lang na natutunan mo paano pagtrabahuhin yung pera, bakit importante yung pag-i-invest, 'di ba? Bakit importante yung mga financial product, dapat ngayon pa lang sinisimulan mo na mapunta dito sa stage 2, which is man and money at work, 'di ba? So dapat sinisimulan mo na ngayong natutunan mo, 'di ba? Dapat sinisimulan mo na. Kasi tandaan mo hindi ka makakarating dito sa stage 3 hangga't hindi mo sinisimulan mapunta dito sa stage 2, which is man and money at work. At ang masakit pa, kapag hindi ka nakapagsimula, kaiisip mo, 'di ba, tumanda ka na ng kaiisip, kapag hindi ka nakapagsimula, pagdating mo ng retirement, balik ka sa stage 0. So, ano ba yung stage 0? So, ibig sabihin, dahil retired ka na, hindi mo na kayang magtrabaho, so hindi ka na puwede sa stage 1. Dahil hindi ka nakapagsimula, so hindi ka mapupunta sa stage 3. So ang tendency mo niyan, pagdating mo ng retirement, kabilang ka na dun sa napakaraming Pilipino na pagdating ng pagtanda, yan, asa sa anak, asa sa gobyerno, 'di ba? So masakit man sabihin, pero yun yung reality. Pero question ko po, kailan ba tayo magsisimula mapunta sa stage 2? Papalipasin pa po ba natin yung napakaraming panahon, 'di ba? So, ilang taon na nga tayo nagtrabaho, eh, hindi pa tayo nakapag-start. So, ngayon po ba na natutunan na natin, hindi pa ba natin sisimulan? So, napakaimportante po ng time, 'no? Kasi nga ang oras napakabilis niyan. So, imagine 2024 na agad, 'di ba? 2 months na lang. So, papatagalin pa po ba natin or mag-iisip pa ba tayo ng napakatagal na panahon bago tayo magsimula, bago natin makita yung kahalagahan ng paghahanda para sa future natin. So, nasa inyo po yung desisyon. So, kami po dito para mag-educate lang, pero yung desisyon po is nasa inyo pa rin. And hopefully po marami kayong natutunan sa ating discussion.